Aminado naman ang Napocor na outdated na ang kanilang pulisiya. Handa naman sila makipag-usap sa iba pang kinatawan ng gobyerno, LGUs at iba pang stakeholders para masolusyonan ang problemang ito. Ay kung si Pag-asa ay nakipag-usap kay Napocor at kay San Roque Power Corporation 5 araw bago bumagsak ang ulan, ay yung sinasabi yung pantay po yung inflow at yung outflow at ganoon talaga ang level ng tubig ay hindi po nangyayari. Kung nagpa-release po 5 days. That what we experienced recently is something that has not been experienced in the Philippines for a long, long while. Paliwanag naman ng Napocor sa kung bakit di sila nagpalabas ng tubig bago pa dumating ang critical level ay dahil sa hindi nila inasahan na muling babalik ang bagyong Pepeng. Gabi rin nila ito ginawa ng sagay tulog ang mga tao at walang mga nangingisda sa mga ilog. Samantala kung noong unang pagdinig, LGUs ang nakagirian ng Napocor, kanina pumalag naman ang mga opisyal ng Pag-asa. Ito matapos sabihin ng Napocor na ang Pag-asa ang nagdedesisyon sa pagpapakawala ng tubig pag mas mataas na ito sa 500 cubic meter per second. Nagbanta naman si Energy Secretary Angelo Reyes na pag may napatunayang nagpabaya o nagkasala sa kanilang gagawing investigasyon, di sila mangingiming kasuhan ang mga ito. Ako si Jeffrey Zaide, Nagbabalita Express. Hindi na raw dapat pang payagan ng mga local government units na makabalik sa kanilang mga lugar ang inilikas ng mga residente na ninirahan sa tabing ilog o daanan ng tubig. Ito ang payo ni DNR Secretary Lito Atienza para hindi na maulit ang trahedyang hatid ng mga bagyong Ondoy at Pepeng. Nangako naman si Senate Committee on Climate Change Chair Loren Legarda na suportado niya ang hakbang na ito basta't masisiguro na mabibigyan ng sapat na relokasyon ang mga maaalis dito. Sabi nila, 10% lang daw ang occupied. And I showed actual satellite photo na nagpapakita more than 58% ang occupied ng fish pens. Ipatupad na ang pangunahing flood control projects para sa Metro Manila. Binigyan din ito ni DPWH Director Patrick Gatan sabay ng paglalahad na may 9 na proyektong nabuo noon pang 1970s ngunit hindi pa napaglalaanan ng pondo. Kabilang sa mga ito ang Valenzuela-Obando Maykawayan Area Drainage System, ang Integrated Drainage Improvement Project sa Ninoy Aquino International Airport at Karatig Pook at ang Drainage Improvement sa Core Metropolitan Manila Area. Tutugunin din ng mga proyekto ang pag-ayos ng daloy ng tubig sa East Manggahan Floodway, San Juan River, Marikina River at Spillway at Laguna Lakeshore. Makatutulong ang mga proyektong ito sa pagpapadali ng pagbaba ng tubig baha sa Metro Manila. Maraming itinanggi ng Moro National Liberation Front na may kinalaman sila sa pagdukot ng Irish priest na si Michael Sinot. Katunayan, kanila itong kinukundina dahil bukod sa labag ito sa prinsipyo ng Islam, may kasunduan sila sa gobyerno na nagsusulong sa kapayapaan. Pero ang higit na ikinababahala umano nila sa ngayon ay yung higit sa 500 pamilya sa Sulu na nawala ng tirahan bunsod ng girian sa pagitan ng mga rebelde at militar. Handa naman umano ang MNLF na makipagtulungan sa pamahalaan sa pagkamit ng kapayapaan sa Mindanao. We should, this is the call for everyone and not only for the government to really look for a way to find a very concrete resolution to really in place a lasting peace and development in Mindanao so that a problem like this will not happen. Labis na nag-aalala sa kalagayan ng dinukot na paring si Father Michael Sinot ang kanyang kongregasyon na Columban Missionary. Ayon kay Zamboanga del Sur Crisis Management Committee spokesman Alan Molde, magmula noong gabing makidnap si Sinot ay wala pa ni isa sa kanila ang nakakatanggap ng tawag o kahit anong klase ng komunikasyon mula sa kanya. Inaalala umano nila ang pisikal na kondisyon ng pari, lalo't kailangan itong uminom ng 10 klase ng gamot araw-araw para sa kanyang sakit sa puso matapos siyang sumailalim sa quadruple heart bypass operation.
Apela naman ni Pagadian Bishop Emmanuel Cabahar, sana naman ay palayain na ng mga dumukot si Father Sinot dahil lubhas siyang kailangan ng mga taga-Pagadian, lalo na yung mga bata na may kapansanan. Nawawala ang 5 Chinese exchange students na naka-enroll sa St. Paul's University sa Tuguegarao. Ayon sa pulisya, huling nakita sina Licia, Tang Jing, Yu Ming, Zheng Xianjun at Nang Yuan Kuan noong Oktubre 6. Pero nito lamang Martes, Oktubre 13, pinagbigay alam ng school administrator sa mga otoridad ang pangyayari. Nagtalaga na ang Cagayan Valley Police ng team para mag-imbestiga sa naturang kaso. At marami pang express balita sa aming pagbabalik. Ang Express Balita. Aminado ang palasyo ng Malacanang na nakakabahala ang biglaang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa. Ayon kay Press Secretary Serge Remonde, dahil dito ay agad na ipinag-utos ng Pangulong Gloria Arroyo ang pag-drain sa mga tubig baha upang hindi na kumalat pa ang ganitong uri ng sakit. Sinabihan na rin nito ang Department of Health na maglagay ng karagdagang medical teams na tututok sa kondisyong pangkalusugan ng mga biktima ng bagyo, lalo na yung mga nananatili pa rin sa evacuation centers. Dagdag pa ni Remonde, mayroon ding isang kumpanya ng gamot na nagbigay ng donasyong medikal para sa mga dinapuan ng nasabing sakit. Talagang nababahala tayo dyan. Hindi naman po hindi nababahala, but hindi naman siguro tayo na alarma because wala naman mangyayari pag na-alarma tayo. Isang sinserong hakbang at hindi propaganda ang pagtatatag ng pamahalaan sa National Public-Private Reconstruction Commission. Gate ni Press Secretary Serge Remonde, layunin lamang ng komisyon na gawing patas ang pag-aaral hinggil sa posibleng naging sanhi ng mga pagkasira maliban sa malakas ang naging hagupit ng bagyo sa bansa. Kasabay nito siniguro ng kalihim na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para agad na maisagawa ang rehabilitasyon sa mga nasalantang lugar. Isa sa 28 sundalong nahaharap ngayon sa kasong kudeta dahil sa 2006 Marine standoff ang pinawalang sala. Ayon sa korte, kulang ebidensya laban sa mga sundalo. Lubos na may kinatuwa ng mga pamilya ng mga sundalo ang naging desisyon ng General Court Martial. Habang tuloy pa rin ang pagdinig ng kasong kudeta sa mga natitirang opisyal na kinabibilangan ni na dating Marine Commandant Major General Renato Miranda, dating Scout Ranger Chief Brigadier General Danilo Lim at Medal of Valor awardee na si Colonel Ariel Quirubin. Welcome development dito sa Armed Forces of the Philippines because it only goes to show that our military justice system is working. So they can go back, pagka nakuha na nila yung release order nila, maring bumalik sila sa serbisyo, or they can also have the option to leave the service na. Nagpatupad na ng mas mahigpit na seguridad sa ilang bahagi ng Metro Manila bilang paghahanda sa 20 pulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na gagawin itong buwan ng Nobyembre sa Makati City. Ayon kay NCR Director Roberto Rosales, pinagibayo na ng Southern at Manila Police Districts ang intelligence operations. Ito upang sagkaan na ang anumang banta sa mga delegado sa 5th ASEAN Immigration Intelligence Forum at Conference ng Immigration at Consular Affairs Chiefs. Dadalo sa mga pulong ang mga kinatawan mula sa Eastern European Union, International Office of Migration at International Criminal Police Organization. Pangunahin na ayos ang traffic rerouting, security, gayon din ang paghanda ng explosives at ordnance at K9 units para sa pagdarausan ng mga pulong. Sa ating police report, 3 ang patay matapos ng isang shootout sa Payatas, Quezon City kagabi. Samantala, sugatan naman ng isang lalaki matapos tumilapon sa sinasakyang motorsiklo sa Quezon Avenue. Ang Express Balita mula kay Marian Alivio. Nakabulagta na sa sidewalk, umadat na ng IBC News team ang lalaking ito na animoy tumalsik sa sinasakyang motorsiklo sa kahabaan ng Quezon Avenue sa Quezon City. Kinilala ang biktima na si Charlie Lopez, residente ng Batasan Hills. Duguan ang mukha nito at hindi na makakilos. Agad namang rumisponde ang Quezon City Rescue Team.
Nilagyan ng biktima ng neck braces at saka siya dinala sa kalapit na ospital.